Kahit na antok pa at ang sarap-sarap pa matulog, ay kailangan bumangon ng maaga dahil may mga estudyante tayong kailangang asikasuhin. Pero bakit ganon? Kahit naman walang pasok, ay ang aga-aga pa ding magising. Pagkabangon ko nga kanina, ay nagsalang kaagad ako ng sinaing at pagkasalang ko ng sinaing, lumabas ako para bumili ng uulamin. Bale, bumili nga lang ako ng kalahating kilo ng GG, pinirito ko lang. Tapos, bumili na din ako ng nuggets dahil yun nga ang request ng mga anak ko na baon daw nila sa lunch. May pupuntahan kasi ako at kailangan lakadin, kaya yung pangalawa kong anak pababaunan ko na nga lang din ang pangtanghalian niya. Habang nagluluto ako, inihahanda ko na din ang pang-almusal ng mga anak ko. Tapos eto, naglaga na nga din ako ng kapeng barako. At pagkahanda ko nga ng pang-almusal nila, ginising ko na din. Tapos eto, habang nag-aalmusal sila, magluluto naman ako ng pancake, pambaon nila para sa recess. Madalang ko na nga sila pabaunan ng pancake, biskwit ang pinapabaon ko sa kanila para naman hindi sila manawa na palagi na lang pancake yung baon nila. Tapos minsan naman, ipinagluluto ko sila ng sandwich. Pagkatapos nga nila mag-almusal, pinaligo ko na din. Tapos eto, hinanda ko na nga itong mga pambaon nila. Ang cute nga nitong bagong baon na ng pangalawa kong anak. Hindi ko nga akalain na malaki pala to sa personal. Kala ko maliit lang. May kasama na nga din tong kutsara at tinidor. May lagayan na din. Tapos eto, sinamahan ko na din itong paribon para mas lalong maganda. At cute na cute talaga ako. Tamang-tama din naman dahil hindi marunong magbukas ng isang baonan yung pangalawa kong anak. Kaya ito na lang ang pinagamit ko sa kanya para mas madali niyang buksan. Bale, yung panganay ko nga lang ang pinabaunan ko ng pancake. Ayaw kasi ng pangalawa ko at ang gusto nga daw niya ay biscuit. Tapos eto naman kapeng barako, kumulo na din. Bale, pinatining ko na muna saka ko isinalin dito sa mga thermos. Hindi ko pa nga din pala sila na ipaghahanda ng mga tubig kaya ito ay pinaglagay ko na sila ng tubig sa mga tumbler nila. At para naman hindi sila mabitin sa tubig, etong malalaking tumbler na ang pinagamit ko sa kanila. At para naman hindi basang-basa ang buhok nila, binoblower ko na muna. Tapos etong panganay ko nagrereklamo na at ang sakit ko daw magblower kaya etong asawa ko ang pinagblower ko. Tapos maghuhugas na nga sana ako ng mga pinggan, hindi pa pala tapos sa pag-aasikaso tong mga anak ko. Kaya ayan, inasikaso ko na muna tapos sinatid na nga nitong asawa ko. Pagkaalis nga nila, tinuloy ko na ang paghuhugas ng mga pinggan. Tapos kaunti lang ang sinaing ko dahil ang dami nga naming natirang bahaw kagabi kaya isinangag ko na nga lang. Kapag kasi madami kaming natitirang bahaw, hindi ko na isinasapaw sa bagong sinaing at isinasangag ko na lang. At ayun, pagkatapos ko maglinis sa kusina, dito naman ako sa salas naglinis dahil basta pagkaalis ng mga estudyante, nako, napakagulo dito sa salas at parang binagyo. Nako, nasanay na lang talaga ako at hindi lang naman siguro ako yung ganito. Siguro marami talagang nanay yung ganito din sa kanilang bahay na pagkaalis ng mga estudyante, napakagulo din talaga at napakakalat. Nung una, pagkaalis sa mga estudyante ko, umiidlip ako kahit isang oras lang. Pero ngayon, bago ako umidlip, naglilinis na muna ako para pagkagising ko, magagayak na lang para sa pagpapakain naman sa grade 1 ko. Pero may lakad talaga ako kanina, kaya expect ko talaga na hindi ako makakapunta sa school para pakainin ng tanghalian ng grade 1 ko. Kaya lang sa sobrang busy ko, nagchat pala ang maestra ng grade 1 ko na masakit daw ang tiyan at umiiyak na. Buti na lang pinuntahan ako dito ng kumare ko at ayun nga sinabi sa akin na may chat nga daw. Kaya chinat ko kaagad ang asawa ko at pinakaon ko na nga ang anak ko.